Ano ang CarPlay at paano ito gumagana? Ngayon, susuriin natin ito ng mas detalyado kung paano ito gumagana, pinagmulan nito at iba pang mga bagay. Una, ito ay dahil sa pangangailangan ng isang sistema na nagpapahintulot sa paggamit ng telepono sa loob ng sasakyan. Ang CarPlay ay para sa mga gumagamit ng iPhone, ngunit may sariling sistema rin ng Android na tinatawag na Android Auto. Pero maaari mo ring itanong kung bakit ito nangyayari. Tingnan natin sa screen na ito, magbabago ito depende sa modelo at kotse mo. Sabihin natin na ang nakikita mo ngayon ay sistema ng kotse mismo. Maraming tagagawa ng kotse, sabihin natin, hindi masyadong nagsikap gumawa ng autonomous na sistema na may access sa karaniwang apps. Kaya't hindi na natin kailangang tingnan. Halimbawa, ang paggamit ng Google Maps o Waze sa ibang apps na mayroon sila mula sa pabrika. Sa halip, gumagawa sila ng mga sistemang tulad ng nakikita mo. Napaka-basic at simple. Sa kotse na ito, walang mapa, walang advanced na app, wala para makinig ng musika maliban sa radyo. Halimbawa, kung pindutin ko ito dito, makakapakinig ako ng radyo pero wala na itong iba pang bagay para maikonekta at makinig ng musika sa YouTube Music, Apple Music o anumang app na mayroon ka. Diyan pumapasok ang CarPlay at sinasabi, sige, sa kasong ito lumalabas ang iPhone o lumalabas ang Apple at sinasabi ko na gagawa ako ng sistema na magagamit mo sa iyong sasakyan. At para mas madali mong maintindihan ito, ang Apple CarPlay na nakikita mo dito ay isang extension ng iyong telepono. Hindi ito isang bagay na meron ang sasakyan mismo na pagpasok mo ay isang independenteng screen. Hindi. Para makapasok dito, kailangan mong magkaroon ng iPhone at kung wala kang iPhone, hindi mo ma-access ang function na ito ng Apple CarPlay. Ngayon, paano natin ito ma-access? Una, alamin mula sa tagagawa ng sasakyan kung may CarPlay function ito, ibig sabihin ay pwedeng i-enable para makonekta sa iPhone. Sa pangalawa, kailangan talaga ng iPhone para makonekta ito. Kung Android ang gamit, magiging Android Auto ito. Gagawa rin kami ng video tungkol diyan sa hinaharap. Kapag mayroon ka ng iPhone at sigurado ka na ang sistema ng iyong sasakyan ay tumatanggap ng CarPlay, pumunta ka sa mga setting, hanapin ang koneksyon ng device at kapag naroon ka na, i-activate ang option na Bluetooth at i-konekta ang ibang device. Sa kasong ito, itong hawak ko ay ang device na nakakonekta dito. Kung hindi ka makakonekta, bumalik ka sa menu, pumunta ulit sa mga nakakonektang device at hanapin ang option na tinatawag na proyeksyon ng telepono. Gaya ng sinabi ko, ang ginagawa natin dito ay hindi ito isang independenteng sistema tulad ng iPad o iba pa, kundi ang pag-duplicate ng impormasyon mula sa ating iPhone papunta sa ating sasakyan. Pagkatapos magdagdag ng bagong device at i-connecta ito. Ngunit sa kasong ito, hindi na dahil mayroon ng nakakonekta. Kapag nakakonekta na, hanapin ang option sa setting ng iyong sasakyan na tinatawag na Apple CarPlay. Kapag mayroon na nito, pindutin ito at makikita mo na nag-transform ang buong screen. Hindi ito bahagi ng sasakyan, ito ay isang sistema na pinamamahalaan at ginawa ng Apple. At nandito na tayo, bukas na ang Apple CarPlay. Makikita mo na ang mga application dito ay kapareho ng nasa iyong telepono. Kung meron kang WhatsApp sa iyong telepono, lalabas din ito dito. Kung hindi ito naka-install, hindi ito lalabas. Ngayon, isang mahalagang bagay, hindi lahat ng apps ay compatible sa Apple CarPlay kaya dapat mong i-check ang app na gusto mong gamitin para ma-install at makita ito dito. Tulad ng nakikita mo, naka-enable ang phone app, Apple Maps, pati na rin ang para sa mga mensahe na pag-aari na ng auto para sa pag-configure ng mga bagay sa auto, setting, kalendaryo, Google Maps na mga independenteng apps mula sa auto at Apple din tulad ng Telegram, Waze, WhatsApp, YouTube Music at ito ay nakalink din sa lahat ng music services tulad ng Amazon Music, Apple Music at YouTube Music din. Tulad ng sinabi ko, ito ay isang extension. Kaya ano ang nangyayari? Kung ikaw ay naroroon at hindi mo gagalawin ang screen ng iyong sasakyan, maaari kang pumunta sa iyong iPhone at hanapin ang Waze. Tingnan mo, hindi ko hinahawakan ang screen ng sasakyan. Bubuksan natin ang Waze at hahanapin ang lokasyon na nais mong puntahan. Sa isang topic lang, pipiliin ang ruta at lalabas ang restricted zone. Ngunit ito ay mula sa aking lungsod. Isasara ko ito at makikita mo na lalabas sa sasakyan ang icon para sundan ang galaw. Kapag binuksan ng Waze, lalabas ang mapa na makikita rin sa telepono. Maaari kang pumunta kung saan mo nais, i-configure ito, ilagay ang audio ng Waze para sa trapiko at baguhin ang ruta. Ito ay isang extension. Kung ilock ang telepono, mag-o-off ang screen, ngunit patuloy nagagana ang Apple CarPlay. Ano ang ibig sabihin nito?
na patuloy itong nakakonekta at sa katunayan, tingnan mo na makikita mo ang icon na ginagamit ang aking lokasyon kaya't ito ay nag-drain ng baterya. Kahit na iwan mo ito sa isang parte, patuloy pa rin ginagamit ang baterya ng iyong telepono. Kaya't hindi na dapat nakakagulat na kung matagal mong ginagamit ang screen ng iyong sasakyan at ang iyong telepono ay nakalock, patuloy pa rin mauubos ang baterya ng iyong telepono dahil ito ay isang projection. Kung ano ang makikita sa screen ng iyong telepono ay makikita rin dito. At isa pa, maaari ka nang bumalik sa simula at gumamit ng ibang bagay. Halimbawa, maaari kang pumasok sa YouTube Music para magpatugtog ng musika. Kaya't isang tapik lang at magsisimula itong mag-load at lahat ng ito na lumalabas dito ay depende sa bilis ng iyong telepono. Tulad ng sinabi ko, ang ginagamit natin ay ang iyong telepono kaya't wala itong Wi-Fi o katulad, kundi ang ginagamit natin ay ang network na mayroon tayo sa ating telepono, maging ito man ay Wi-Fi o mobile network ng anumang telekomunikasyon. At sa batayan, kung mayroon tayong 5G, 4G, ang bilis na mayroon tayo sa telepono ay siya ring bilis ng pag-load dito. At kapag narito ka na, maaari ka nang pumili ng musika, maaari kang pumili ng anumang kanta at ito ay magpe-play. Ibababa natin ang volume at ito ay magpe-play na. At tingnan mo, automatikong lumalabas sa telepono ang kantang pinapatugtog natin. Kaya't makikita mo na kung ano ang nakikita natin sa iPhone ay siya ring makikita natin doon. At kung ayaw mong makipag-interact sa screen ng sasakyan dahil malayo ito o maliit o malaki o anuman ang dahilan, maaari kang makipag-interact sa iyong telepono para i-play ang mga bagay dito at automatikong lilipat ito dito. Ngayon, tiyak na may tanong ang marami. Maaari ba akong pumasok sa YouTube, Netflix o anumang application ng pelikula? Hindi natin magagawa ito. Bakit? Dahil sa pabrika, ang Apple CarPlay at Android Auto ay hindi bahagi ng anumang partikular na sistema, kundi ang dalawa ay para sa kaligtasan sa pagmamaneho. Kaya kapag nagmamaneho ka, hindi mo kailangan manood ng mga pelikula, hindi mo kailangan manood ng mga serye, kaya hindi ito magagawa sa Apple CarPlay. Kaya marami ang gumagamit ng mga external na screen, mga external na device para ma-install ang mga ito at kapag nagawa na ito, doon na natin magagawang manood ng mga pelikula, serye at kung ano man ang gusto natin sa Netflix, Prime Video, HBO, ATBP. Pero sa pabrika, halos walang gumagawa nito maliban na lang kung talagang espesyal ang kotse mo kaya kailangan mo itong i-validate at ang iba naman ay gumagamit ng voice assistant para hindi na hawakan ang manibela, ang screen o ang telepono. Pwede mong gamitin ang Siri para sa kahit ano, tawagin mo man ito gamit ang boses mo o baka may button ka sa kotse mo para i-activate ito gaya ng nasa tabi ko. Kaya ang gagawin ko ay pindutin ang voice button, pindutin ko ito, automatikong mag-activate ito, pwede ko itong i-cancel, pero pwede ko rin itong pindutin ulit para sa play music at automatikong magpe-play ito ng musika pero dahil mababa ang volume, hindi ito maririnig. Pwede mo ring sabihin na buksan ang Google Maps, gawin natin ito, open Google Maps at tingnan mo automatikong bubuksan ito. Nakikita mo itong nakasensor ngayon dahil ipinapakita ang address ko kaya nakasensor ito pero sa esensya, binuksan nito ang Google Maps. Pwede rin nating gamitin ang tawag o WhatsApp, pareho lang ang paraan. Halimbawa, sabihin natin na magpadala ng mensahe sa WhatsApp, i-activate natin ito. Magpadala ng mensahe sa WhatsApp sa aking mahal, hello, ipadala. Automatikong ipapadala ang mensahe pero kailangan ng maraming pahintulot dahil bawat app ay nangangailangan ng pahintulot. Pero sa esensya, dito na tayo sa home at ganito natin ito na configure. Pwede rin nating pasukin ang settings ng ating Apple Car. Dito makikita mo kung gusto mong ipaalam sa'yo ang mga mensahe, ang hitsura, kung gusto mong automatiko na puti sa araw at itim sa gabi o kung gusto mong laging itim. Automatikong i-activate mo ito at magiging itim ang buong sistema. Makikita mo rin ito dito o pwede mo rin itong ibalik sa automatiko, bumalik dito at baguhin ang wallpaper para maging itim kung gusto mo ng isang solidong kulay o kung gusto mo ng wallpaper mula sa mga available dito. Mayroon ding silent mode, accessibility, Siri at dito mo rin itong makonfigure para magpadala ng mga automatikong mensahe at ibigay ang mga pahintulot. Sa kasong ito, ayaw naming ibigay ang mga pahintulot kaya maaaring magtagal ng kaunti sa pagpapadala ng mga mensahe. Pero kung ibibigay mo ang lahat ng pahintulot, automatikong ipapadala ang mga mensahe. Ganito gumagana ang Apple CarPlay at gaya ng nakikita mo, bawat app ay may kanya-kanyang settings at kadalasan kapag kailangan mong gumawa ng mahaba tulad ng pagpapadala ng mensahe, hindi nito bubuksan ang WhatsApp, hindi nito bubuksan ang karaniwang interface na nakasanayan natin sa iPhone o Android.
Sa halip, bubuksan nito ito para masabi mo kay Siri na magpadala ng bagong mensahe o basahin ang mga mensahe o tumawag. Pareho lang ito sa phone app, pwede kang pumasok dito at kung gusto mo, pwede kang tumawag sa mga recent, sa mga contact o maglagay ng numero kung gusto mong tumawag sa isang tao. Pero ito ay nangangailangan ng oras at dapat kang huminto para makatawag. Kung ayaw mo ito, alam mo na ang voice icon ay nasa manibela sa ilang mga kotse, hindi lahat dahil ito ay depende sa manufacturer ng kotse, hindi ito depende sa Apple CarPlay o anumang katulad. Ito ay depende sa manufacturer ng kotse kung may button na yon. Kung wala, kailangan mong direktang gamitin ito pero karamihan ay mayroon nito kung ang kotse mo ay bago. At basically, iyon na ang lahat. Ganito gumagana ang Apple CarPlay, ganito mo ito magagamit. Kung may tanong ka, iwan mo sa mga komento at kung gusto mong gumawa kami ng video pero sa pagkakataong ito gamit ang Android Auto, iwan mo rin sa mga komento para magawa namin ito. Kita kits, sa susunod na pagkakataon, paalam.